Hello mga ka-Antrep! Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. So, ayan, medyo matagal tayo. Ilang araw tayo hindi nakapag-upload. Medyo busy. At ngayon naman po, sa mga bago po sa ating channel, ayan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at notification bell para naman notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. At ayan, shout out kay Sir Leo Mark Pamot na may katanungan at bibigyan natin kasagutan sa abot na ating makakaya based on our experience. Nandito nga pala tayo sa ating office, na maliit na office. Ayan, at ang harap nito ay ayan. Since yan ang ginagawa kong ngayon, unboxingan, pricingan, at nagpapagawa na kami doon ng bodega para sa mga bagay na yan, pinag-isipan ko na i-venture ko ito into another mga ibang business venture naman na po pwede dyan. At ayun, kasing roll up, pag inangat mo yan, may space yun doon na medyo malapad. Ayan, update lang yun sa ating mga ka-Antrep na, na solid dito sa ating channel. So, ayan, sabi ni Sir Leo Mark ay, Madam, good AM, may tanong lang ako. Meron ka bang business partner sa negosyo nyo? At kung meron kang business partner, paano nyo po hati ang kita nyo? Ayan, first of all, sir, wala po akong business partner or partners kagaya ng inyong tinutukoy. Ang mga tinutukoy ko po at ang akin pong kinukonsider na business partners ay ang amin pong mga magigiting, understanding at napaka-supportive na mga suppliers. Pero yung tinutukoy nyo po, sir, wala po, dahil nag-umpisa po kami sa maliit, as in yung talagang lang, scratch talaga. So, hindi ko naisip at hindi ko siya nagawa kasi wala talaga sa intention ko ang mag-start ng malaki dahil wala kaming resources, walang kapital, walang perang magagamit. So, kung ano lang yung perang meron kami na maliit lang, utang pa nga yung karamihan, loan agad, yun lang yung ginamit ko. Pero sa case po ninyo, since naisip nyo po yan at tingin ko is gusto nyo makipag-business partners, kaibigan or kamag-anak or kanino man, ang pinakamasuggest ko po yan, sir, wait lang po, ubula ako. And ang pinakamasuggest ko dyan po, sir, is pagawa po talaga kayo ng kontrata. Kasi kung wala, isa pa yan na magiging sakit sa ulo, gulo at mag-aaway po kayo in the near future or sa susunod na mga buwan or taon man. Pagdating po sa hatian, dapat nakalagay din po sa inyong kontrata kung ano ang inyong gagawin. Ko lang sa iyo, sir, tips ko lang talaga or suggest, halimbawa po, 50-50 kayo sa capital. Or kung hindi man 50-50, let's say for example, 500,000 sa'yo, 300,000 sa ka-business partner mo. Or halimbawa siya yung OFW, ikaw dito, ikaw nakaisip 500,000 sa kanya, 300,000 ang nilagak mong capital. Ilagay nyo po yun sa inyong kontrata. At kung ano po ang inyong pag-uusapan, kung sa kita, mayroon tayong ka-Antrep na taga Bicol yata yun. Isa siyang OFW at gusto niyang mag-motor shop nga at na-inspired nga natin siya. So, ang ginawa niya, nakipag-partner siya sa kaibigan niya na nakabase dito sa Pilipinas. So, yung kaibigan niya ang nag-manage. So, ang ginawa po nila, since siya ay nagtatrabaho, may dagdag sweldo po yung friend niya bilang nagmamanage ng kanilang business. So, maliban dun sa hatian ng kanilang kita, ay may dagdag siyang sweldo bilang nagmamanage. So, pwede nyo pong gawin yon. Halimbawa, nakasaad sa inyong kontrata kung magkano ang kapital mo, magkano ang kapital ng partner mo, at kung magkano ang hatian nyo. Syempre, yung mas malaking kapital na nilagak, medyo mas malaki yung kanyang hati sa inyong net income. Doon po kayo kumuha sa inyong net income. Dito po sa ating klase na negosyo, sa motor parts po, is based on my experience, ang makikita mo po ang pag-roll ng inyo pong capital or pera or stock inventory or stocks po ay in 90 to 120 days. So, hindi po siya kagaya ng mga basic needs ng mga stores na in 30 days is makapag-audit ka na, kita mo na talaga. Medyo mabagal kasi, although kung halimbawa malakas naman siya, pero yung kapag po kasi, kapag nandun na kayo sa point na nakakapag-terms na po kayo or nangungutang, usually ang terms po is mag-start kayo dyan sa 45 to 60, 90 to 120. So, I suggest po na doon kayo mag-audit or magbilangan ng inyong hatian
sa 90 days man or 120 days para talagang may kita na kayo, makikita nyo na ang inyong kinita. So, ipalagay nyo po sa kontrata kung ano bang gagawin nyo doon in 90 or 120 days. Doon sa hatian nyo, halimbawa, ang mas malaking puhunan ay 60% sa kanya. Yung mas maliit, 40% lang galing doon sa inyong net income. Net na ha. So, maghatian kayo, bawas na po yung inyong mga expenses. Let's say, for example, sa kuryente ninyo, sa inyong mga biniling tools, halimbawa, may isang buwan na nabili kayo. Kung, halimbawa, doon sa, ang naiwan, or kung kayong dalawa, ang nagmamanage dyan, i-less nyo na yung sweldo. Ang suggest ko lang po dyan, sweldohan nyo lang po yung inyong sarili ng hindi naman kalakihan talaga kasi nag-start pa kayo. Sweldohan nyo ng basic basic sweldo yung inyong mga sarili. Tapos, yung inyong net doon, yung na-less nyo na lahat, kuryente, tubig, kung ano man lahat ng in-expense nyo dyan, i-less nyo na, tapos in 90 days or 120 days, maghati na kayo doon sa inyong net income doon sa month na yun at the end. So, suggest ko lang po, since may mga sweldo naman kayo, ilagay nyo rin sa inyong kontrata kung anong gagawin nyo doon. Kung kukunin nyo na ba yung inyong mga kita, net na kinita, or ibabalik nyo sa inyong tindahan, sa inyong kapital, para dumami ang inyong stock inventory, dumami ang inyong paninda, dumami ang inyong items. Kasi kapag kinuha nyo po yun, nilabas nyo yun yung mga kita nyo doon. Let's say for example, in 90 days, nagkaroon kayo ng net na 20. So, halimbawa, kung ano man, kung 50-50 kayo, so 10-10. Kung hindi naman, kung halimbawa, 8-12. So, pag nilabas nyo yon, sayang naman yung kapital. Tayo nga nagpaparami ng items. Nagpaparami tayo ng kapital. Pwede nyo kasi yung idagdag para mas lumaki yung inyong stock inventory. Kasi meron naman kayong, ano ba tawag dito? Sweldo. So, pwede yun in a year, nakalagay din doon sa inyong kontrata sa isang taon na doon nyo withdrawin yung iyong net doon in a year. Ganon. Basta linawan nyo lang po yung mapag-uusapan ninyo para wala kayong, diskusyon, hindi kayo mag-aaway, hindi kayo magkaroon ng tampuhan, maging smooth po yung inyong partnership. Kasi maraming nag-aaway po dyan, kahit na magkaibigan. Remember, maraming nag-aaway pagdating na sa pera. Kahit na kamag-anak mo pa yan, magkakatampuhan kayo, magkakasamaan ng loob, mas maganda na yung malinaw. So, dapat nun, nakalagay doon, malinaw sa inyong mga pinirmahan, malinaw sa inyong mga papiles, malinaw sa inyong dalawa. At kung anong gagawin nyo, halimbawa, kumalas na yung isa, titigil na, ayaw na. Halimbawa, magkaroon ng misunderstanding, tapos gustong mag-withdraw, dapat nakalagay doon na hindi yung agad-agad. Nakalagay nyo doon na pwede kayong i-renew na naman ang contract nyo after 5 years, ganun 3 years, para walang masayang na kapital doon sa isa't isa. Kasi baka, ang gagawin nyo, magkaroon kayo ng samaan ng loob, ipasalo nyo. Tapos, sa paghahabol na madispose nyo yung mga produkto nyo, ipapasalo nyo, ibabagsak presyo nyo, so malulugi po kayo. Basta ganun lang po. Kung 50-50 ang kapital nyong ilalagak, syempre re-record nyo yan, mga expenses nyo, monthly, daily, kung ano man ang pinagkaanohan nyo, meron kayo talagang expenses record dyan, voucher, o kung ano man yung gamitin nyo. Para monthly nun, nandun lang siya nakalist, pangka 90 days or pag 120 days, ayun, pwede nyo na yun i-less lahat, makita nyo yung inyong net na paghahatian, yung paghahatian nyo, kasi monthly may sweldo naman kayo, diba? So, pag nakita nyo na yung net nyo, ilagay nyo rin doon sa kontrata nyo kung ano yung gagawin nyo doon. Kasi, pag hindi po ninyo malinaw sa kontrata, halimbawa, yung isa mag-decide, ay, kailangan ko, bibili ako ng motor, kunin ko muna yung aking tapos yung isa, idadagdag naman niya yung kanyang kita doon, yung kanyang parte, idadagdag niya. So, katagalan nun ganun, siya naman yung magtatampo, isipin niya, siya lang yung nagpapalaki ng inyong stock inventory, siya yung nagpapadami kasi siya lang yung dagdag ng dagdag, hindi siya kumukuha doon sa net income, binabalik niya as capital, pero ikaw lagi mong kinukuha, lagi kang naglalabas. So, yun yung magiging simula ng tampuhan, questioning,
at baka mag-away pa kayo. Kaya linawan nyo lang po kung magkaroon kayo ng business partner. But for me, personally, siguro dahil naman ay nakayanan ko naman from the start na scratch, parang kasi, para siyang mahirap i-handle. Lalo na nga kung magkaroon na, kung hindi ganun kalinaw talaga yung inyong mapag-uusapan at pipirmahan nyo. Kasi mabilis kasi magtampo yung mga tao. Konting bagay lang magtampo, sasama ang loob, tapos napaka-emotional pa naman, napaka-impulsive mag-decide. Ayoko na, bawiin ko na lang yung kapital ko. Ano mo na, ibalik mo sa akin kapital ko, yung mga ganun. So kung kaya mo naman mag-start po, kung anong resources meron ka, siguro mas maganda na yun na lang muna ang gamitin mo. But kung talagang kailangan mo ng additional capital, edi pwede rin po yun na mag-partner kayo, basta't linawan. Kasi sa akin po kasi, in my experience po, di ba, scratch po kami. So nung mga naka 2 years or ilang taon ba nun after nun, nag-loan. Nung una po kasi loan ka agad ako nag-loan ka agad ako. So nung mga ilang taon, nag-loan ka agad ako, yun doon namin napalaki yung aming shop, yung aming stock inventory dahil sa paglo-loan. So, hindi na po ako nakipag-partner. Pero decision nyo po yan, at baka nag-usap din kayo ng friend nyo na pareho nyong gusto, kaya lang not enough pareho yung inyong capital. Kaya mag-partner kayo. So, linawan nyo na lang po lahat ng detalye po doon naka-itemize. Whereas, number 1, at the end of in 90 days or in 120 days, we will withdraw our net income. Yan, net income na. Out, labas ang expenses. Ganon, linawan nyo po. Tagalog para mas malinaw. Para walang sisihan at walang samaan ng loob sa bandang dulo. Okay po, so yun lang po at sana po ako may naiambag ng konti dito sa idea na ito. Actually, pag medyo na po kasi pag kaya mo nang mag-loan, doon ka na kasi sa sandal Basta't may supplier ka lang na nagpapautang kagaya namin, utang lahat, tapos pwede makapag-loan na, doon na ako sumasandal. Alright, thank you very much. Please hit the like at subscribe sa mga nagustuhan ang video na itong isinare ko sa inyo. See you on my next video. Paki-share po at bye. Pa-subscribe na rin at paki-hit ang like button. Bye-bye.